Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kamusta po ang buong taon ninyo ng 2025? Ilang tulog na lang at 2026 na. Marahil ang iba sa inyo ay hindi masyadong naging maganda ang 2025. At ang iba naman ay pinagpala. Kumbaga, mapapasana all ka na lang dahil hakot award sila sa pagiging successful this 2025. But wait mga frenny, may mga dahilan po kung bakit. At yan ang ating pag-uusapan dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte. Siya si Rian, pwede mong kaibigan. Laging masaya at malawak ang isipan. Kaya maiibigan mo ang nilalaman ng kanyang mga adiyang may 2025 Year-End Lesson. Kada taon, nagbabahagi po ako ng year-end lesson sa inyo. Pinag-uusapan natin kung ano ba ang mga natutunan mo sa buong isang taon at ano pa nga ba ang mga bagay na dapat mong ma-improve para sa ikabubuti ng iyong buhay. Sa nakalipas na mga aralin bago pa pumasok ang 2025 at early months of 2025, lagi ko pong ipinapaalala sa inyo na ang Year of the Snake para sa karamihan ay magiging Year of Shedding, transformation at new chapter. Malamang sa malamang mga frenny, masugid kong taga-subaybay ang mga talagang nakakarinig niyan sa akin na paalala. Yun talagang iniintindi at tinatapos ang kada vlog na ina-upload ko. Lagi ko pong ipinapaalala na ang taon na ito ay taon ng pagkakakilanlan sa inyong mga kakilala o karelasyon. So para maintindihan ninyo, ang 2025 po kasi marami-rami sa inyo ang nakaranas ng betrayal. Hindi lamang sa isang relasyon kundi sa napakaraming pagkakataon o bagay o sitwasyon. Ang 2025 Year of the Snake ay taon ng pag-let go sa lahat ng bagay, sitwasyon o relasyon na hindi na sumasang-ayon o nag-a-align sa inyong buhay. Kumbaga mga frenny, pinipilit nyo na lang. Ang 2025 po ay naging way para mas makilala nyo ng tama ang mga tao sa kapaligiran ninyo. Ang 2025 po ay nagturo sa inyo na hindi lahat ng bagay ay dapat ipilit. Hindi lahat ng bagay o sitwasyon kailanman o kailangan intindihin at pakibagayan. Kaya naman ang ilan sa inyo, especially ang mga nagpakonsulta at nagpa-cleansing sa akin, iyan po ang problema nila. Ang bad energy at ang negative vibration of Year of the Snake, which is kung iintindihin ninyong maigi, hindi siya bad vibration at lagi kong sinasabi yan sa lahat na nagpapakonsulta at nagpapa-cleanse sa akin itong taon na to ng 2025. Ibig sabihin lamang po nito ay pinupush na po ng universe ang mga bagay na hindi na dapat sa'yo. For example, pakikipagkaibigan o sa miyembro ng inyong pamilya. Mas marami ang nakaranas ngayon ng mga kataksilan. At dahil doon, mas malalaman or mas nalaman mo ang dapat mong pagkatiwalaan at pakisamahan. 2025 Year of the Snake, it was a year of shedding mga frenny, letting go of friendship that no longer aligned. Mga relasyong mga nag-failed, pinipilit na lang po. Truths were exposed. Ang dami mga nangyari talaga mga frenny, especially sa Pilipinas. Including flood control, pati yung issue nila Kim Chiu at ng ate niya at marami pang iba. Mga frenny, 2026 Year of the Horse na, time for new beginning na at growth. Year of strength, opportunities at bagong mga alignment ang 2026. Hindi ito yung refresh lang ng buhay. Ito po ay bagong buhay, bagong panimula uli. This year will show us new chapter with full of possibilities, opportunities, and more luck mga frenny. Asahan nyo yan. Bottom line is, ang 2025 po, ipinakita sa atin ang lahat ng katotohanan, ang realidad ng buhay. 2025 help you see what is real, including relationship nyo sa ibang tao, kapamilya, kadugo o mga kapareha nyo. Ewan na lang talaga sa'yo, frenny, kung magstay ka pa. At dahil nga naging ganon ang vibration ng 2025 Year of the Snake sa pagpasok po ng 2026 Year of the Horse naman, magiging mas motivated tayo. May movement, may motivation, courage, pag-angat at bagong buhay. Magkakaroon ng stronger opinion ang bawat isa sa atin. Mas lalawak ang pag-iintindi ng tao this 2026 Year of the Horse at maiiwasan maging mas emosyonal. Alam niyo naman na kapag mas inuunang emosyon, lalo pag galit ka, dyan nagkakaproblema. May pag-ikot po ng enerhiya. Kaya huwag ka na malungkot dyan, simulan mo nang maging masigla para sa pagpasok ng 2026, mas magiging maayos ang enerhiya sa'yo
at maswerte. Kayo, Frenny, anong lesson ang natutunan nyo this 2025? I-comment mo dyan at magkwentuhan tayo. Kaya subscribe na para sa knowledge na sadyang blessing tapos may pa-giveaway pa. Pakiclick na lang ng bell para agad din malalaman mo kung paano kaganda ang iyong kapalaran.